Praise the Lord, amen. Salamat, choir. Salamat sa Ginoo nga ibalik mo, amen. Okay, salamat nga gracias Ginoo niata sa nangalagad o nagpadayon ta sa himo o pagsimba sa hapon. Sana may okay, manindog ta palihog atong ablihan tong Bible sa Book of Proverbs chapter 6 atong basahon verses 1 to 5. Atong isgutan ro ng warning or gitawag ni siya og danger. So danger dayon kanang dash then meaning warning or danger ay na. So ang title sa mensahe mga kaigsunan gitawag ni siya danger meaning usa ka warning. Napamo diha? Basta nagali word nga danger meaning likayan gyud na to, di ba? That's a warning. Dunay atong isgutan ro ng mga butang nga kinahanglan nga atong likayan. We need to be warned by this. Okay, verses 1 to 5 atong basahon sa Proverbs chapter 6. Kung mahimo madala mahumanay natong chapter 6, okay? Okay. Tunganon tong basa palihog, ready, begin. My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger, thou art snared in the words of thy mouth, but do this now, my son, deliver thyself from thou art come into the hand of thy friend, go humble thyself and make sure thy friend. Give not sleep to the nice slumber. Deliver thyself from Okay, mag-pray na. Thank you Lord sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang mensahe. Thank you Lord nga sa imong pulong. O I pray nga dili lang ni masabtan kundi amo ning ma-apply sa among kinabuhi aron na sab kami. Dili aron kami Ginoo dili kami masulod sa mga litag sa among kaaway nga din mahimo na noon may dili epektibo sa imong buluhaton. Lord, i-bless ang mensahe gamitay mga lagad in Jesus name, amen. Praise the Lord, amen. Palig maglingkod, salamat kay Ginoo. Naay word dire sa verse number 3, ingon siya din nga, do this now, my son, and deliver thyself. The word deliver thyself, even thou art come into the hand of thy friend. Go humble thyself and make sure thy friend. In verse number 5, mabasa po na to the word deliver thyself. Or as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. So magisgot ni bitag or litag. Napa mo? Actually, dunay mga gitawag og litag sa yawa sa atong kinabuhi. Og salamat sa Ginoo nga dunay Proverbs, dunay Bible nga maoy maghatag nato og warning
aron dili ta masulod sa litag sa atong kaaway. O ang mahitabo gud nato, dili na ta epektibo sa buluhaton sa Dios. Nalitag naman da. Amen? So, okay, muna niya. Ato na ni paspasan. So, number one, mga kaigsunan, we need to be beware of friendships. Friendship, kanang magbantay mo sa paghinigalaay ba? Friendship. To have friend or friends, nindot na, amen? Apa mo? Di ba nindot ng naghanggang amigo? Na may mga level sa friend. Pero naagi gitawag og close friend. So, na-believe nga atong bantayan ng ato ang mga gipang amigo na to. Kaya sometimes, ang ato arang amigo or friends or friend, maura po'y maghatag nato og litag sa kinabuhi. For example, mga young people, kinsa may nagtudlo niyo og sigarilyo, friend. Kinsa nagtudlo niyo og shabu, friend. Kinsa may nagtudlo ninyo nga mo niya, friend. So mga amigo, mga higala o magitawag na mga barkada, bantayan na nato. Dili sayop nga kita makig amigo. Kay bati po na nga wa tay mga amigo. Pero the best nga atong amiguhon or our friend mao si the Lord Jesus Christ. Sama ni Abraham, gitawag siya a friend of God, higala siya sa Diyos because of his faith. So ang punto ng mga kaigsunan, we need to beware of friendship or beware of kining pagkamay kang mga amigo ba. Imog yung so ituhon ang imong amigo. Di naman ko kalitok no na ni. Okay, muna niya. Verse 1, ingon siya, my son, if thou surety for thy friend, if thou hast striken thy hand with a stranger. Okay. Akong ibasa ang komentaryo about unsan niya. Kung dili ta kabalog unsay mga patakaran sa karaan sa una, di kaya ta kasabot ani. Pero ani na lang, aron masabtan ni nato, kinahanglan nga i-minimize nato ang atong pagki-close ba sa usa ka higala nato. Imo sang hunaw-naon nga basin og pinaagi sa imong barkada na trap na noong ka. Mao nang dili ta magpataka og pangamigo. Dili ta magpataka og barkada. Sabot mo. Labi na po, dili exempted no ang mga mama, mga unsa dia, dili exempted. Dili ta exempted, wala exempted na kinahanglan bisan pastor gani, kami mga pastor magbantay mi sa among mga amigo pon nga pastor. Inana, basig lahi na nagdoktrina. Okay, so ako nakita din ako nakita kini verses 1 and 2. Lagis good kini mahitungod, we need to have kanang gitawag control. Control ba? We need to have control. Kontrolado ho nato ang ato ang hinamigo. Okay. Kining trap dire or kining litag dire trap lagis good kini mahitungod, we need to have we need to control our emotion. Apa mo diya? Di ba tungkol sa atong pag-amigo, sa hindi na makakontrol sa atong emosyon? Di ba? Amen? So, og nagiskot kini og kining about surety, isgutan ba ning about surety? Kada bang lakton nga pag-istorya kining mahimo kang garantor ba sa usa ka friend? For example, ang imong friend nangutang imong friend. Dayon, ikaw mo ay mo garantor. Ayaw mo kalimot nga ikaw nga garantor, ikaw mo ay paninglan. For example,
For example, ako mangutang ko ni Liban. Di man ko magkautang niya, mangita ko garantor, akong garantor si Mark. Mark, pwede ba garantor ka na ko? Maaron ko pahulam mo ni Liban. Maingon sa si Liban. Saman, kana o palitag dili ni kabayad. Ikaw mo bayad. So sige lang, sige. O ingon ana, di ba? Kinsa may nahitabo ana? Di ba? Na imong amigo nagpatabang nimo nga, oy, pautang, kinsa may imong nahibaw-an diha nga naay kwarta kay ako mangutang ko. So, na ako amigo, naani si kwarta. Karon wa di man gyud siya amigo nimo, aniya. Mo na nga imong gigarantoran og di na si kabayad, ako mo'y magbayad. Sabot mo? Amen? So, nag-ingon ang Bible nga magbantay kuno ta ani. Amen? Daghan na kay natrap ani tungod kay amigo nimo imo siyang gipahula karon kay wa man makabayad. Kinsa may gipaninglan, ikaw may naggarantor. Isa ka nang maggarantor ka sa mga co-op, ingon ana, di ba? So, okay man na siya, ako na amo ko garantoran, pero kinahanglan nga ready ko nga mo bayad. Paminaw, amen? Once you muni-offer kag pagkagarantor niya, meaning willing ka nga mo bayad. Panlitag, dili siya makabayad. Pero maniniya, usay ang atong mga amigo, example, imong amigo, naluoy ka, kining kitawag luha sa bao ba? Magpaluoy-luoy. So, nagpalaban sa imo ha, sige, pahulamon lang na to, kay luoy man kayo. So, ipahulam na mo, sige ha, bantay din na kasi kabayad. Ikaw may ako paninglo, sige, kay luoy man kayo. So, number one, kinahanglan i-control na to atong emosyon. Basig luoy pa na ron, pero sunod na ikaw mo ay makaluluoy. Napa mo diya? Ikaduha, we must control we need to control our hand. Atong kamot. Ambot pasabot aning kamot, mga kaigsunan, mahitungod gini sa pirma, mga pirma kanang tuli sa una ang shake hands or ang kamot importante kayo once nga naay mga gesture, naay mga action nimo ba nga for example kanang maglamano ingon ana so I don't know say kwan nila pero nagisgot ni og kamot kinahanglan nga kumahimok ang imong emosyon mapungan nimo dili na mo gawas yung baba o sa imong kamot nga din nakapirma na noong ka. Napa mo? So, napirma ra ba yung ka? So, mo na verse number 1. Thou art is near, verse number 9, number 2. Ingon siya. Thou art is near with the words of thy mouth. Siya ako, di ba? Sabi mo, ako'y bahala, ako lang. Sige, ikaw ba ha? Nagsulti ba juga? So, tungod sa imong gisulti, nahimo noong kang snare or natrap ka sa imong gisulti. Buangay, nakasulti noong ko da. Lisod man po kay bakwion akong gisulti. Mabitang di ta magpatakang istorya. Ako kadaghan ko, for example, kanang, sige, kanabuhi nga, mag-ampo ko para nimo ha, pero wala ka kaampo, maobligar na kagapo, nag-ampo, nakaingon man ka, di ba? Kailangan nga, naay kay words of, di na ko kahilo, word of honor. Palabra de honor. Kung sa'yo mag-isulti, imo nang tumanon. Di ba? So muna na Isya, thou art snare with the words of thy mouth. Uy, buhangay, nasulti man to nako. Buhangay. So natrap ka. Napa mo? Thou art taken with the words of thy mouth. Amen. So, verse number 3, yun siya diri.
So, verse 3, do this now, my son, and deliver thyself from thyself when thou art come into the hand of thy friend. Go, humble thyself, and make sure thy friend. Actually, sometimes mga kaigsoon, usahay matrap ta because of our pride. Napa mo? Ako lagi na. Kaya lang. Usay di tagabantay nga, giulog-ulogan na day ka. Di ba? Giulog-ulogan na ka ba? Giulog-ulogan na ka. Uy! Wang ano. So, kinahanglan nga, ang teknik regular niya, aron dili ka matrap, you must be humble. Ayaw paghambog-hambog niya. Kaya lang niya. Ayaw paghambog kay kukingon niya ka. Mas may pang naa ka magpaubos ka nga. Dili kay magpakaroon ningon ka nga, kaya na nako lang yun na. So, panalitan karon o natrap na ka, sometimes ang Kristohanon imbis natrap siya pa noon maoy masuko. Di ba? Napa mo? Ang nindot ng taana, palitagwa ni mong matuman ang imong gistorya, mo pa ubos ka. Brad, sorry kayo. Mo pa ubos ka. Dili kay, ikaw pa mo nagsaad, ikaw pa mo nasuko. Ikaw pa nangutang, ikaw pa nasuko nga gipaninglan. Di ba? Iyon ana. So, upaubos ka. By the way, ato na yung may sigutan ako. Doon na mo'y utang. Ako na mo ko'y utang. Siguroan niyo nga makabayad mo, ana. O siguro nga dili na ninyo dugayon og bayad. Siguro apod nga na kay ikabayad. Kay dili kay ingon by faith. Tagay ko ana by faith. Dili man na pwede. Usay inigpangutang na to dagko kay tag pagtuo pero inigbayad maglisod na ta. So, number one, we need to be beware of friendship. Magbantay mo sa friendship. Wala mag-ingon nga dili na ta mag-amigo, but beware. Kining iro ba? Kining naragan si paso-paso. Kasi may amo, ana. Mas may pa ning iro kay buutan kayo. Musimba pa. Ambot ka ang tagianan. Simba ba ka? Ay lang si Paaha kay pasuko ng tagiana. Okay, namogoy sulpuntos na ako, beware of dogs, manggod. Bitaw. Naaraban na sa Bible, beware of dogs. Di ba? Pero karon lahi na, dogs, beware. Bitaw. Okay, so, ngarita sa ikaduha, primero mga kaigsoon, beware of friendship. Then ikaduha mga kaigsoonan, beware of laziness. Napa mo, hisgot na putag. Kuha na ni, gini pagkatapulan. Amen mo mga tapulan. Ang pait kayo sa tapulan ron mga kaigsunan. Dili mo angkon nga siya tapulan. Mao ginay kasagaran gyud sa kong karon. Brad, tapulan ka brad. Say mulaban pang mama. O mulaban pang papa. Di ba na tabulan akong anak? Di lang na siya ganahang trabaho. Parehara. Beware of laziness. Okay, mong tanaw din verse number 5. Deliver thyself. Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. By the way,
Tanaon nimo ang imong number of sleep. Kay kini ra bang kulang kag tulog, irritable ra ba ka? Mo nang sa Manila, gamay lang bikil sa traffic, sumbagay, nga naman, pulos mo na mga kulang tulog. Di ba? Beware mo anang painyong pagkamanig dayon, nga kunaan mo kulang og tulog, ingon ana. Anong irritable ka na, kulang nagtulog. Mo na nga, importante nga na kay saktong tulog. Amen? Okay. Pero kung ang imong katulog lapas na sa 8 hours, sige lang ka magtulog, tapula na ka. Actually, wa jud ka baya matulog ana, naghigda ra ka. Di lang ka ganahang mo trabaho. Kunya masakpan, maingon day labad manggod akong ulo, pastor, labad akong ulo. Ako no, wa na jud ko gilabdan og ulo ba. I-maintain lang ninyo ang tubig. Kinahanglan mo consume mo og tubig at least 3 liters a day. Buntag sayo padaan, mag-inom na kag tubig. Wala ko ka-experience og arthritis. Nga naman, tungod kay akong gi-maintain gyud na ang tubig. Before ko magbutang og pagkaon sa akong tiyan, tubig gyud na perme ang una. 1 liter gyud na. Amen? So, apil na. Okay, muna niya. Mahitungod sa labad sa ulo, sometimes ang labad sa ulo, ikaw ra pod naghimo ana. Kay gusto mong pud ka nga maglabad gyud imong ulo, bisag wa baya maglabad, pero imo lang yung pugso nimo kaugalingon nga naman, di man ka gusto mong trabaho. Haman si kwanto adto pastor, naglain ang lawas, wala sa nga lain nga lawas. Sa mua sa una, basta imong laing lawas, kuya, wag ko nang lain nga lawas. Basta kami sa una, ang training na mo sa una, basta pag-ana ni mama or ni papa, wa man gilantan. Labad ang ulo, dili gud ka nang labad sa ulo, di gina dawaton nga katarungan sa kong papa ug mama. Labad ang ulo. Bahalag maglabad imong ulo, lakaw lang juga kay naibunal nga di gyud ka mga tarungan sa mga asawa ng labad ang ulo tungod sa kadaghan na mong trabaho. Okay. Ang nabot naman sa labad sa ulo. Okay. Beware of laziness. Usahay mga kaigsunan, di ta kabantay nga kita dahi tapulan at Okay. Verse number 5 siya. Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. Meaning, kung di ka kabantay, nga tapulan na day ka, nasulod na kaslitag. Paminaw ha, kung nalitag na ka, wala na kay freedom, wala na kay nahikta na ka ba? Pagbantay mo, tungod kay ikaw ra sa kita ra po'y naglitag sa itong kaugalingon tungod sa itong pagkatapulan. Naba mo? Apa mo da? Murag nawala, mugod-mugod. Murag nito, murag ko na. Murag nibalik na. Okay. Beware of laziness. Iyon ang Bible. Kamong mga tapulan, maingon ang Bible, lakaw mo, go to the ants. Magunsa man dito, magpapaak mo hulmigas, or kanang mga tapulan, ibutang sa hulmigasan. Aron tanggam.
Sa Bible, go to the ant, makakuha kag wisdom diha sa ants. Tanaw ha. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise, which have no guide, no overseer, or ruler. Meaning, doon na sila ilang initiative. Di na kinahanglan guide sila. Kaya balo na sila, asa sila padulong. Gitnaan na sila ilang kaugalihon nga guide. Sila na, dili na sila kinahanglan. Abi niya, muna niya, kung gusto mo nga, dili mo matawag tapulan, kinahanglan nga, naamoy plano sa inyong kinabuhi, unsa inyong, labi na sa mga people, unsa inyong buhaton anang adlaw, ugma, unsay buhaton nimo, anang Miyerkules, unsay buhaton nimo, imo na nang schedule ay imong buhaton. Apa mo? Balang ninyo. Go to the ants, thou sluggard, which have no guide, nor overseer, nor ruler, provided her meat in the summer, gathered her food in the harvest. Mga kaigsunan, maunay kinaiya saan nangandam. Young people, karon ang time ninyo nga mangandam mo sa inyong ugma. Katabi-taw nakita na to dito sa Upper Tuminobo. Samtang ko nag-lecture nila, ingon dahil na ko, isda mo diha, isda. Ako silang ipangutan na itong mga people, ko nga, nganong namaligya man na siya isda. Siya ka na siya pastor, naan naman na siya gibuhi god. Kamilyado naman na. Pamina mo, ayaw mo pagpaabot, nga unya na mo, magkugi kung pamilyado na mo. Ayaw mo pagpaabot nga na ay mo bitad yung asawa o sa dia o di ayaw mo mintras dapa mo daghang bakante nga time inyo nang gamiton para dili mo magutman. Doon ay yung people diri sa una nakaabot pa jugo. Yung people pa na siya. Ako nabdan. Primero, tigbaligya siya pan, motor. Hangtod nga, nagpalit siya mga baka, hangtod nga, ang grado na niya, grade 2. Pero nakaasawa og maestra. Apa mo? Unya, akong ipangutana yung asawa. Sawa pa siya mga sa yung people ba iko day ngano man nga kini man gyud siya mo imong gi sugot siya pastor unsaon man ang mga guwapo unsa or mga dagko grado unya mga tapulan unsa ba dia kini niak kugihan man kay ini napa mo diha so to make the short story long, ang buhat pasabot, they live happily ever after. Dito. Ang buhat pasabot na ko mga kaigsunan, paminaw mo ha, lahi ragyod ng naakay panlandaw. Abin mo, paggadaghan na si baka, na baka dito, na baka diri, na dito, na buhi, kanding, yung anak. Kanan. So, mintras summer pa ninyo, mintras maskog pa inyong lawas, karon mo maningkamot. Ako naging na yung mga nagpuyo diri ko, ay mo pagpaabot. Lipay mo ugway sugo si pastor. Kana bitaw unya na mo paabot nga ay, salamat way sugo. Ay, salamat walay wan. Abi niyo, sige, inyo rang ipatay yung kaglingon na. Laziness
How long will thou sleep, sluggard? Then sunod. Ngarita sa verse number 12, laktod da. Beware of wicked. Verse 12, beware of wicked. Pagbantay sa wicked or wicked people. A haughty person, a wicked man walketh with a froward mouth. Sabot man yung froward mouth. Kalabang tao bitaw nga supakiro yung gayo. Na ako yung people sa una. Yung people ba sa una? Actually, ako yung nagdala sa youth department, then ako yung mga leaders. Then kini nga young people, once unsay akong buhaton, mo gini siya magsupak-supak. Lagi yung people nga, magsupak-supak yun. Right, mo na itong buhaton na, mo na niya, magsulinin tagaron. Pastor, di na lang taan, pastor, kayo yun. Mulingi yun lang ko, buhaton lang. Ngita kong tao nga, kung siya mo istoryahan about sa kuan, kung may mo, musupak yun siya, kung siya akong plano, di ba doon mo yung people yung na? Nakakita mo? Di ba doon ay mga tao na nga, supakiro yun, nga naman, di man na gustong butaan ilang kinabuhi. So, mo ni mga tao, mga kaigsunan, nga, gitawag og mga wicked, mga supakiro. Dili na sila gustong suguon, dili na sila gusto nga dili na gusto badlungon, dili na sila gusto kanang badlungon, kanang butaan silang kinabuhi. So matawag na, ug unsay imong isulti bisag mayo pa na ila nang balihon. Siya to mana to di ba no yung anak tao mo ni gitawag mga forward, mga balik sa Binisaya gano'n na masukihon, suki gana kasabot man ang suki, dili suki ba mura kag nagkaon kag kabayo nga imbis imong padaganong paduong nito mo atras muna gitawag suki, diba? Sukihon, masukihon. Laglom na nga Bisaya. Okay, beware of wicked. Na verse number 13, mo ni ilanan sa mga wicked. He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, teacheth with his finger. Di ba ano na yung mga tao na? Abi niyo, pantay mo. Di ba manay mo? Abi niyo, ibundak pigutil. Sabahan nga na. Di ba na yung tao yung na? Murang enthusiastic yung kaya ba niya. Pero mga binuang na itong ilaha. Bantay mo daya na. Verse 14, siya, frowardness in his heart, naagi kabuang niya, pagkamasukyon, rebellious spirit, naagi niya. Frowardness in his heart, deviseth mischief continually, he soweth discord. Sabot mo ng soweth discord, magpugas og division sa church. Ug unsay mga programa sa church, unsay programa, to mo ng pastor, to, tanay, abi mo na yung magdatag istorya, abi mo, kana siya. Panaanal na siya, pero lahi ba yung nagsitumong? Naigaw na Bible, mark them, markahin na sila nga makakause og division, makakause og discord. The word discord means makawala sa pagkabinugkos ba? Di ba ang managtiayon doon ay cord? Di ba? Cord? Di ba? Bill on cord, bugkos. Kini sila sowing discord, ang buot pasabot discord, ilang nagtanom sila og kanang kumahimo mag-away mo ba, pawayon mo.
Naidaghang doon ay mga young people sa una o doon ay young people sa una nga ang iyang trabaho pawayon. Ang managtiayon o mga amigo, iyan ang pawayon. Kasi nagsulti yan Si Kuan, gisubay na mo, ay siya man ay sowing discord. Apa mo? Padayon ba ta? Verse 15. Therefore, shall his calamity come suddenly. Suddenly shall he be broken without remedy. Ini mga tao bitaw nga tig butang og mga division sa church. Mo na ay calamity ana. Okay, verse number 16. These six things that the Lord hate, 7 are abomination unto him. Number 1, a proud look. A proud look. Bantay mo ni mga tawhana. Proud look. Dayon lying tongue, bakakon. By the way, mga kaigsunan, ayog anara ninyo og bakak ang tao. Napa mo? Kay kanang tawhana nga imong gibakakan, gibantayan ka ana niya. Panalitan ron. Na ay imong gihimo niya or unsa ba dia or naamoy sabot nya dili nimo matuman, prangkahin na lang nga dili ko katuman, brad, di ko katuman na kay papiki kay ko, brad, di ko katuman na dili kay mo bakakan kuandra sige ay lang kabalaka kay mo ayaw gana may pagprangkahanan mo, brad, dili ko kakihimo ana kay busy kay ko. Napa mo dia? Hoy, ayaw sayon-sayunan niyo pamakak. Kay once ang tao imong bakakan gani, di na ganahan gyud nimo. Importante kay integrity. Ako basta mabakakan ko sa katao. Primero, tagaan pa pero kadagan hindi yun. Kanya, gawas pa kung naay tao nga imong gibakakan, manulti na sa laing tao, bantay ka na, kaya bakakon rin na. Lying tongue, hands that shed innocent blood, verse number 18, a heart that deviseth wicked imaginations, naagin silang kasing-kasing, mga imagination lang, bati kayo, feet that sweep running to mischief. Okay, sunod. Number 19. False witness. May kayong mamakak. By the way, yan po na to atong gobyerno ha. Seriously, atong yan po atong presidente. Nga kunwa maluwas unta na siya. Mabago yung kinabuhi, dayon kung mahimo karon di usay na ay daghan, for example na ay bag-o na kong tan-aw sa internet katong kang Elon Musk ba Arnel katong Elon Musk ba nga ang tao ang kada Pilipino mag-income siya pila to ka-thousand. Kabasa mo na sa Facebook program platform ko na then gigamit nila ang sinultian ni ang dudong di ba nakakawang mo na kinsa nakaban 175,000 may income kag 175,000 a month reging na o mo kakaw na so ingon ana ang pakada Pilipino may income iko nga og tinuod ni purting mahal walay balyo ang atong kwarta. Napa mo diha? Tiyaw mo na, umuwing kam kag tag 175,000 a month kada isa ka Pilipino. Ang kwarta do, purting gamaya nagbalyo sa to kwarta.
So gitawag nag AI ang nagsulti ba AI, artificial intelligence, murang makatuo po ga kuni ana gitas katapusang mga adlaw daghangyong mamakak. Mga kaigsunan, ingon ana ang atong kalibutan karon porting bakakuna. Unya ato pang dugangan daghan na kay sila. Magkaanam tagagamay. Pamo? Dugagan pa na itong mga baptist nga bakakon po na kinsa naman tinuod. Verse number, asan ta? Okay. So, muna niya, mga kaigsunan, aron ta makalingkawas gikan aning mga butanga, kinahanglan nga atong hinumduman ang gisulti sa Bible. Tanawa, huwag imong tanawon kining verse number 20, verse 21, verse number 22, verse number 23. Lahi kayo ang iyang tono. Ang buot pasabot, magbantay ta, aron ta makabantay nga dili ta madala sa gitawag the friendship sa dili ta madala sa trap sa kining pagkatapulan, kining mga wicked. So ang atong buhaton mga kaigsunan, we need the Bible. Verse number 20. Yun sa my son, keep thy father's commandment, forsake not the law of thy mother, bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck. When thou goest, shall lead thee, when thou sleepest, shall keep thee, and when thou awakest, it shall talk with thee. Wa may laing Bible man Amen? Ang buhay pasabot, aron ta dili matrap or dili ta ma-appeal sa litag, atong i-master gyud ang Bible. Amen? Verse 23. For the commandment is a lamp, and the law is a light, and the reproofs of instruction are the way of life. Tiyon mo na. Meaning, kung imo nang gonon, o di ka magbasa ng Bible, di ka magtuon sa Bible, pirmi jud kang matrap, pirmi jud kang malaang. Napa mo? So, katapusan nga sala nga we need to beware of kinini ang katapusan. Verse number 24. Unsa kalito? Beware of friendship, then beware of laziness, beware of wicked. Then sunod, verse 24. To keep thee from the evil woman, from the flattery of thy tongue, and strange woman. Kinahanglan magbantay ta sa mga gitawag ni siya strange woman tungod kay sanay ka nang dili mo ang asawa ba? Strange. Dili mo ang asawa. Bantay. Mas nindot rabag ko anang dili imong asawa. Matol pa nila. Last not after her beauty in thine heart, neither let her take thee with her eyelids. Napa mo? Kanang inyong mga pilok, mga babae, ayaw taon nang inyong ipataas og maayo nga mura na mong harlot. Amen mga babae. Kaya kung ang lalaki mo ay magpataas sa ilang eyelids, kining niya pilok ba? Ang lalaki, basta magpataas, bayot man yun na, klaro naman yun. Bisag di pa na si Muki ay. Pero ang mga babae nga magpataas og pilok nga murag taas na jud kayo, kana mo na'y ilahanan sa
Kundi manggali na harlot, nagpadulong na. Verse number 26, for by means of whorish woman, a man brought into a piece of bread, and the adulteress which hunt for the precious life. Okay, muna na yan. Dinan ako istorya, naunta ko istorya, pero madugay na ta. Bantay mo sa gitawag kini about the sin of adultery. Beware of adultery. Beware of the sin of adultery. Yeah, verse number 27. Once nga makasala ka og adultery, mga kaigsunan, mo ni mahitabo. Can a man take fire in his bosom and clothes not be burned? Nakakuan mo ka ng tao nga nagbutang og baga dihin na sa iyang tiyan. Kanya pangutan, di na masunog. Sunog yun na. Meaning kung gusto kang makakomit og adultery, ang mahitabo na samara imong gibutang og baga ang imong tiyan, masunog yun na. Ang hilo man ba? Puya na mo. Verse number 23. Can one go hot coals with his feet and not be burned? Di na pwede. Verse 29. He that goeth into his neighbor's wife, whosoever toucheth her, shall not be innocent. Kung imo nang malay minyo dia, o niya imong hilabtan, minyo pugga, bantay ka, kay dili dyo ka matawag innocent. Inusinti magugod ay na basta. Dahil na good. Verse number 30. Men do not despise a thief if he steal and satisfy his soul when he is hungry. Yan siya. Kung makasakop ko ng kagkawatan niya, kawat niya pagkaon bahaw, ayaw na niyo na kay pakan-ano na, kay gutom na. Okay? Pero, ingon siya, verse number 32, but whoso committed adultery with a woman lacketh understanding, he that doeth it is destroyeth his own soul. So, makakomitar kag adultery mga kaigsunan, imo rang gidestroy ang imuhang kaugalingon nga kalag. I-destroy nimo imo, apektahan ra ba imong pamilya, mapirtahan ang ubang tao. Napa mo? Tapusan, napa good. Verse number 33. Ingon siya diri. A won and dishonor shall he get, and his reproach shall not be wiped away. Di ba, nakay buling dire, ulitan, nagkaong kabulingit ka, imo raw ng trapuhan. Di ba, lami kayong kaong gago, pansit lang, kaong, then ayaw, mamilit bitaw dire. Ang sabi buhaton ni mo, imo raw ng trapuhan. Di ba? So, trapuhan ni mo. So, mawala na dayon. Pero kung makakumit kag sala nga adultery mga kaigsoon, bisag kung saan nagtrapo, mupilit yung ganada. Apa po da? Kung makasala ka na mga kaigsoon, mupilit gana. Tanang tao makahibalo nga, uy, nagkabulingit, nag-aagay, nagkaonig pansit ba? Nangawat ng pansit. Kung sa'yo mong ikaon, magkabulingit man yung ga. Sa panahon sa kaimito sa una, basta magkaon may kaimito, magkabulingit gud may kay. Bisag hilaw, kauno naman. Munang daghang big bungot. Napa mo? Verse number 34. Kini ko yaw ni 34. Tanawa. For a jealousy is a rage of a man, therefore he will not spare in the day of vengeance. Kuyawa. Kaya naman mo atong managdayon. Nagikuan sa Facebook ba to? Namalita nga bisan o 70 ng iyang edad, iyang gihapon gitigbas iyang asawa. Kuyaw no? Grabing gugma niya, no? Bisa 70 na.
Gitigbas niya ang asawa, nga naman, na silos man siya. Gipusil pa niya, then iya po gitigbas. Kung masakpan ka, adultery mga kayo, masakpan ka, matigbasan ka, impas kang, hapit ko makikon, yawa ka, hapit ko makikon. May gadi, dito ka pamalikas, no? Napa mo diya? Ang punto diya ba, once nga masakpan ka, magsala mga kaigsunan, ingon ang Bible, jealousy is the rage of a man, therefore he will not spare in the day of vengeance. Palag ba priso pa? 35. Last verse. He will not regard any ransom. Piyawoy. Neither he will rest content though thou givest many gifts. Bisag mo sa, bay, I don't know, aligro lang ta. Aligro. Ha? Ariglo lang ta. Ayaw na. Abdi ka na patyo. Ingon na. Ang point na ko mga kaigsoon, we need to be giwarningan ta sa Bible ani. So kanang mga tao nga nagbuhat og maingon ani, ila lang gitagaan og wala nila gitagaag bili ang warning sa Bible. Pamina mo, kung adultery na mention niya diri nga sala na siya, ang pangutana, apil bang pagkatapulan? Apil. Amen? So, ang point na ko niya, salamat sa Bible. Ayaw ninyo og i-disregard ang Bible. Praise the Lord. Amen. Beware. Warning. Beware. Danger. Naay danger. Kuyaw. Pray that. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, salamat sa mga mensahe. Lord, bless ang matagusa namo. Tudloy ang matagusa. Nga doon ay kahadlok sa imong pulong, kahadlok ni mo, Diyos. Kay mo ni maghatag na magkaalam sa among pagkinabuhi. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Dalaygon ka sa among kinabuhi. In Jesus' name, amen.